Gandang araw mga sir, mayroong tayong gagawin na naman na Honda Click. At ang issue kasi nito mga sir ay maingay yung makina. Sir, pala mga kususi mo. Yan, testing natin. I-share natin kung bakit ito nasisira sa sa click. Okay, start muna natin mga sir. Okay, yan yung tulog ng makina. Tapos, takpan natin yung tambutso. Okay, yan yung tulad ng makina. Patayin natin kasi pag-iwalay natin yung makina saka yung chassis. Nag-start to kasi mga sir dahil sa nagbabawas sa ng langis. Tapos ginamit ng ginamit kaya nauwi sa connecting rod. Kapag kasi ganyan na nagbabawas na siya ng langis, matik dapat na i-engine refresh nyo na o top overhaul nyo na para hindi na madamay si connecting rod kasi yung tulog na yan ay connecting rod yung kanyang problema. Kaya ngayon gagawin natin para makita natin yung problema pag hihiwalay natin yung makina sa yung chassis. At para makatipid yung sir, hindi siya mapalaki ng gastos, bibigyan natin siya ng connecting rod para makatipid siya ng konti. At least hindi aabot ng 10,000 mahigit yung magagastos niya. Ito siguro mga na magagastos nito mga secret walang okay, basta hindi aabot ng ng 10 yan, mas mababa pa yan. Kaya pag-iwalay na natin kasi kung kasama yung bibili natin yung connecting rod or buong assembly, baka yung 10,000 kulang kapag kasama yung block. Yan, ngayon para makatipid si sir, bibigyan na lang natin siya ng connecting rod. Bayaw, buksan mo na. Yan, pag-iwalay mo natin yung makina mga sir, saka yung chassis. Pakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy kong problema na connecting rod at yung nagbabawas ng langis. Okay. Ito na mga sir, pag-iwalayan natin yung makina saka yung chassis. At yung makina, yan, binabanatan ni Kapulong at si Mang Jantet. Jantet! Nanawagan ka na naman? Ito na yung makina. Natanggal na yung cylinder head. At ito yung mga parts niya. Basta kung sakaling ay magpapakalas or magbibiyak kayo ng makina, i-segregate nyo na lang yung mga pisang mga maliliit at tulad nito. Dapat may lagayan kayo. At tatanggalin mo natin yung crankcase para matanggal natin yung sigunyal. Dahil doon sa pinarinig ko kanina na tunog niya mga sir, connecting rod yung problema, hindi naman siya kalampag. At asan na yung sigunyal na ibibigay natin kay kunin mo nga kay sir para makatipid yung sunog na yata yung kanin. Yan, para makatipid si sir, meron ako ditong sigunyal. Yan, ito. Meron akong sigunyal dito na ang problema lang nito mga sir, yung bearing yung maluwag dito. Ito nga tinatago ko yung mga ganito in case na meron tayong customer na same dito sa ginagawa ni Kapulong, ay may ibibigay natin to para makatipid si sir at hindi umabot ng 10,000 mahigit. Kaya kukunin natin yung connecting rod nito. Original din to mga sir. Kapag aftermarket naman, pwede naman po yun mga sir, kaso hindi natin masabi kung hanggang saan tatagal yung yung aftermarket na connecting rod. Ito original, at least masasabi natin na tatagal ito, basta wag lang natin mapabayaan sa langis kasi biyakin muna natin. At may mga maliliit na pisa dyan, gawin nyo na lang dyan kapag once na magkakalas kayo, tingnan nyo muna kung saan ang galing o di kaya may mga malalaglag maliit, isa-segregate nyo na lang siya. O di kaya mas maganda, picturean nyo na lang o di kaya i-video nyo yung ginagawa ninyo mga sir na nakalimutan ko yung binalik, balikan nyo lang yung video yung ginagawa ninyo. At least makikita nyo kung saan ang galing yung mga pesa.
So mga sir, binibiyak natin yung kabilang crankcase. Gamit kayo ng rubber mallet. Huwag po yung huwag po maso, huwag po martilyo. Yan. Kasi yung yung crankcase sa loob, maitim siya. Yun yung mga mga parang kulang sa change oil. Kailangan natin sinisilin ng ganyan. Basta ibalik niyo yung nut nut ng sigunyan para hindi masira yung thread. Yan. Para lumabas siya ng konti-unti. Na. Di yun na lang isa gamitin mo. Na thread ba na sila yung Balik ko na yung zigzag. o di yun na lang gamitin mo isa. Goods naman yung isa. Kung baga tanggalin mo yung pisngi nun, ipalit mo yung pisngi niyan doon. Tanggalin mo na yung piston niyan, huwag mo lang tingnan kasi pag tinignan mo lang din, wala din mangyayari. Pasa mo kay Manjantet. Huwag mo na mahigpitan yung anak mong si Mika eh. Higpitan mo yung anak mong si Mika eh. Nasa kabo to? Sakit sa bulsa, Yan sa'yo, yung papuga mo? Tik-tik-tik sounds? Naku. Ano, luto na? Kumakain ka na eh. Ito naman sir, tanggalan natin yung sigunyal, saka yung piston. At napansin din natin dito sa nut na medyo iba na yung thread. Kumbaga, hindi na siya smooth. Kumbaga, pinilit na lang itong maipasok. Or ginamit na ng impact kagad nang hindi pa tinitrade. Kaya kapag mag-i-impact kayo mga sa trade nyo muna, saka nyo siya i-impact. Kasi kapag pinasok nyo kagad dun sa impact tapos tinrade nyo siya, ganito yung mangyayari. Yan. Ito. Okay pa, kaso lang nasira na rin yung nut. Kaya magandang gawin natin, kunin natin to, tatanggalin lang natin to, kunin natin to, tatanggalin natin to, kukunin natin to, ililipat natin dito. Yan. Ilipat natin to dito. At dadalhin mo natin ng machine shop. At kapag ganito mga sir yung sigunyal nyo din, yung bearing nya, palitan nyo din. Para iwas tayo sa pangalawang kalas or back job. Okay, dalhin mo natin ng machine shop mga sir Maya, hugasan mo natin to. Tapos pagdating ni Kapulong, ang gagaling ng machine shop, assemble niya natin. Okay, dalhin mo natin ng machine shop. Ito na mga sir, bali napamachine shop na natin yung sigunyal. Tok-tok-tok mo, Kapulong. Yan, wala na, tulog. At sa machine shop na rin ng ang naglagay ng bearing. Yan, kung baka isasalpak na lang natin. At nilinisin natin yung face ng crankcase. Tapos gagamit tayo ng butane at lalangisan natin yan, saka natin isalpak. Butane yung gagamitin natin dyan para sakto-sakto at hindi persado yung ating bearing sa sigunyal. At yung mga ibang parts nya, nalinisan na rin. Kumbaga, assemble na lang to. Linisan mo na yung ito.
sa mga sir, ginagamitan natin ng butane. Kasi kailangan natin gamitan ng butane para kapag sinalpak natin yung crankcase, swak na swak kaagad siya. Kasi hindi natin yan basta-basta may sasalpak yung sigunyal kung hindi natin gagamitan ng butane. Paiinitan nyo yan sa loob ng 15 minutes or higit pa. Bali, cut ko na yung video para hindi na umaba yung ating video kasi sa loob ng 15 minutes mahaba na yung natin. Okay, ito na mga sir, lagyan na natin. Lagyan mo lang isto. Huwag mo na papatayin yan. Lagyan mo lang isto, kapulong. Para sure ball. Paikutin mo. Ano mo yung connecting rod? Ayan. Salpakin natin. Kamay mo. Ayun. Ayan. Nalabog na natin. Kinamay ko lang. Pasok na yan. Kasi kapag hindi natin ginamitan ng butane, hindi nyo po yan may papasok ng ganun lang. Kaya ginagamit natin ng butane talaga yan. Para mas mapabilis. Kaya kung sakaling mag-overhaul kayo nito, kailangan mayroon kayong butane na ginagamit. Tapos ilalagyan natin ng paste. Yung dito. Yan. Pero palamigin mo natin kasi mainit yan. Bago natin lagyan ng paste. At yung dowel, dalawang dowel, huwag niyong kakalimutan kasi para hindi ma-deform yung ating crankcase. Saka ilalagay natin yung crankcase niya. Okay mga sir, malamig na yung crankcase. Yan, ilalagyan na ni Gerald ng Vitagray, yung sealant. Yan yung ating ginagamit kasi subok na natin yan. At walang linkage. Pero nakadepende pa rin sa pagkupahin ninyo. Dapat huwag niyong kaligtaan na may mga hindi kayo nalagyan. Kasi kapag nakalimutan nyo nalagyan ng lahat yan, yung crankcase na yan, pagsisimulan ng leak ng langis. Kumbaga mapapabiyak uli kayo. At katuwang niya si Kapulong. Arturo. Yan. Tapos, salpak na natin yan. At salpak natin ibang mga parts para maibalik na natin. Para matesting din natin kung nagbago ba yung tunog or yung mekaniko ang nagbago. Sungit mo naman. Siklo! Oh. Yan. Sasalpak natin yung crankcase para mapatayo na natin. Dito mga sir, kahit na hindi nyo papatayuin ng ina-assemble lahat, pwede naman. Rubber mallet ang gamitin yung pang pukpok mga sir. Huwag martilyo. Tapos nung sa crankcase bolt, hindi naman pare-pares yung sukat niyan. Isukat-sukat nyo muna. Kung para doon ba yun or hindi. Bagay, di naman kayo magkakamali dyan kasi hindi naman papasok. Ganyan. Sa block yan eh. Sa block to puta. Mahaba ng konti ito sa isa. Halo-halo kasi. Sa block nga yan. Kakaiwala yun eh. Pero, Hindi na. dami pa dyan oh. One, Isa pa. Tatlo. Wala yan. Kasama na nga eh. Kaya dapat naka-segregate. Yan. Nandun o, tatlo. Nakikita ko. Puto na. Ito mga sir, ikita na natin at lalagyan natin yung piston block. At yung cylinder head, ayan.
re-grinding compound pa natin, tapos palit tayo ng valve seal, tapos sasapak na natin para mailagay natin sa chassis nya. Okay, ito na mga son, ibalik na natin yung or nilagay na natin yung bagong block natin, bagong piston, at yung cylinder gasket, o yung kalimutan yung dowel. Ayan, binabalik na natin yung cylinder head sa tambucho. Pwede na natin pagsamahin yan dito. Tapos mamaya, ayan, susunod natin aasimbolin yung Yamaha. Yung dowel lang. Nandun yata sa isang yung pinagpalitan. Ito mga saka, pagka ganito walang magneto, yung half moon or konya na nandito. Yun nandito. Tapat yun dito. Yun dito. Tapat yun dito. Ayan, tapat yun yung pantay. Para pagka binalik natin at pinandar natin siya, start kagad siya. Kapitan natin mabuti yung nandoon. At siyempre kailangan natin alalay para hindi mabali. Kasi isa rin yan kapag once na nakalimutan yung higpitan, yung tornilyo na yan, pag nakalimutan yung higpitan, tunog. Pag nahigpitan natin to, lagyan natin yung tornilyo rito, dalawa. Tapos water pump at tambucho, cylinder head. Ayan, pwede natin balik. Tapos ang sukat nyo dun sa valve clearance mga sira, sa intake 0.010 na mm. Tapos sa exhaust naman 0.024 mm ang isusukat nyo. Kung gusto nyo naman makita kung saan yun ko nakuha o saan natin makikita yung saktong standard nya na sukat, puntahan nyo lang yung U-box ninyo, yung upuan ninyo. May sticker yan dito sa may gilid. Doon yung makikita yung yung valve slash. Ito mga son, lagyan natin yung water pump, cover, tapos yung muffler, yung elbow pala pa yung tambucho nya. Tapos sasalpakan natin dito. Pagsasamahin na natin. Okay, yung mga son, assemble na. Bali, pagsasamahin na natin si makina sa kasi chassis. Para makawin na rin si sir at ginabihan na rin siya. Okay, okay na. Pagsamahin nyo na. Lagyan nyo na yung swing arms para mapagsama na natin yung makina sa kanyang chassis. Okay yung mga sir, pinatayo na. Tapos lagyan nyo na ng langis na yan ha. Lagyan nyo ng langis na yan. Okay, bali yan. Pagsasamahin na natin. I-prepare na ni Kapulong yung makina. Lapit nyo ng konti. Gerald, ayun na. Tulungan nyo na si Kapulong. Hoy, Mr. Vlogger. Tulungan mo sila. Yan. Okay mga sir, balik muna natin yung mga sensor, throttle body, radiator, coolant. Ayan, lalagyan na natin yan. Tapos lalagyan natin yung CVT parts, yung mga pulley. Tapos papandray na natin ito. Okay, ito na mga sir, bali balik na natin yung panggilid niya at umaandar na yung motor. Kung maririnig nyo yung tunog ng makina niya, ibang iba na doon sa una. At ginamitan ni Kapulong ng diagnostic tools para ma-reset natin dahil nagkaroon siya ng check engine doon. Dahil marami nang naka-install na error code. Kaya ito,
Okay na uli siya. Ayan. Tapos, takpan mo nga ng konti yung pipe niya para marinig natin. Ayan, oh. Ibang iba yung tunog niya kanina mga sir. Nung bago natin or hindi pa natin nakakalas. Medyo Wala yung reset. Yung Wala. kulan. Doon sa ibabaw, meron ako yung kuran doon. Yan. Tapos upuan na lang yung kulang nito mga sir. Makakawin na si sir. At taga-tagig pati ito si sir. Yan. Bali, okay na ito mga sir. Narinig naman natin na umandar na yung motor. Okay na siya. Yan. Bali, makakawin na si sir. Tapos, bigay mo nga konti. Yan, okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Ha? Oo, bingo yung mouse. Yan, bali ako na mga sir. Nalagyan man natin na goods na. Tumino na yung motor ni sir. At sana hindi na mapabayaan sa langis kasi yun ang pinaka-importante. Yung langis. Okay mga sir, ganito na yung videos natin at pa-support lang doon sa bago nating channel Mike Moto Vlog. Ayan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe mo na kung gusto mo yung ganitong mga content at like kang makatanggap ng mga bago nating videos. Ayan, subscribe mo na ako mga sir. Salamat.